mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang Lunes ng umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Usapang Tol at syempre kasama natin Senator Francis Tol Tolentino. Good morning po, Senator Tol. Ay, magandang umaga, Cecil. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung atin pong mga taga-subaybay sa Benguet, sa Tublay, lalo na kay Mayor Lauro, nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Good morning, happy birthday, sir. Kamusta naman ang iyong weekend, Senator Tol? Okay lang, tayo nasa Carmona, Cavite kahapon. At kinain natin yung binalot. Oo nga pala. Sinariwa natin yung binalot. Masarap pala yung binalot ulit talaga. Lalo ngayon. Mainit lang kahapon, pero ngayon umuulan-ulan, maambon-ambon. Kumusta na ang ating mga kababayan? Oo, medyo mainit nga ang panahon, ano? Pero mukhang may binabantayan ulit ang Pag-asa Sentol na panibagong weather disturbance, pero nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. At magandang balita sa mga boksingero natin. Dalawa yung boksingero natin na pumasok sa Paris Olympics, si Carlo Paalam na atin pong taga-subaybay din sa Tagaytay ngayon, at si Bakyadan, si RG, na boxer po natin dati sa kickboxing team natin. Oo nga pala, so, congratulations sa kanilang dalawa. Tsaka next week na pala, Sentol, ang Olympics. July na nga next pala. Week na ba? Hindi, I'm sorry, next month pala. Next July, month na, sa susunod na buwan na. Ang bilis ng panahon, Sentol. Malalaman natin yan kay Dick Villanueva pag nagulat si Dick sa atin. Bibigyan niya tayo ng update, Sentol, dun sa ginagawang paghahanda doon sa Olympics sa Paris, France. At ngayong umaga, Sentol, siksik at diglig ulit ang ating line-up dahil yung issue pa rin ng kuryente. Akala natin pag nagtag-ulan na baka kahit papano maibsan ng konti, no? Kaya lang, ang problema naman, pag tag-ulan, Sentol, lalo na pag may bagyo, yung mga transmission naman. Di ba? Pag malakas ang hangin, nagbabagsakan kasi yung mga poste ng kuryente. So, ito ang humagupit yung bagyong Aghon. May mga probinsya o may mga bayan na nawala ng supply ng kuryente dahil talaga namang malakas yung hangin na idinulot po ng bagyong Aghon. Mamaya meron po tayong makakasama para alamin natin kung ano ba magiging lagay ng supply ng kuryente at inaasahan ba nating muli na ang pagtaas sa singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Pwede po mag-participate ang ating mga kababayan sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng pagpapadala ng mensahe sa ating Facebook page, DWIZ 882, o kaya po sa ating text line 0999-376-6768. At tayo po ay live na monitor sa iba't ibang panig po ng Pilipinas sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at syempre po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng mga online accounts ng DWIZ 882 at tayo rin po ay live simulcast via Aliw TV Channel 23. At sa punto pong ito, puntahan na po natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong ikatatlo ng buwan ng Hunyo taong 2024, pagpasa ng panukalang economic tsa-tsa, muling iniapela ng Kamara sa Senado. DWIZ Balita. MMDA nilinaw na hindi dawit si Senator Francis Tol Tolentino sa nakaraang police marking incident. DWIZ Balita. Halos dalawang Meralco poste ng Meralco, binilabog po ito ng ikinasang rotational power interruption.
ilang lugar pa lang na sineserbisyohan ng Meralco yung apektado po ng rotational power interruption. Importation ba ng karne at buhay na baka mula United Kingdom, ipinatupad ng Department of Agriculture. DWIZ Balita. Matapos ang road rage shooting sa EDSA Ayala Tunnel, mahigit 600 pulis ipinakalat ng PNP. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, muling hinimok ng mga miyembro ng Kamara ang Senado na ikonsidera ang pagpasa ng panukalang amyendahan ang Economic Provision ng 1987 Constitution. Ito ay matapos lumabas sa resulta ng Tangeres Survey na 57% ng mga respondent ang pabor sa economic charter change. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, ang pag-amyenda sa saligang batas ay posibleng makaakit ng mga dayuhang mamumuhunan na magreresulta sa malagong negosyo at maraming trabaho para sa mga Pilipino. Git naman ni House Committee on Basis Conservation Chairman at Zambales 1st District Representative J. Konghun na panahon na para maamyendahan ang konstitusyon para makasabay ang Pilipinas sa global digitalization. Ipinunto naman nila Union 1st District Representative Paulo Ortega V na 40 taon na ang nakalipas matapos ang Marcos Sr. era, kaya't dapat nang mabago ang saligang batas para maiahon sa kasalukuyang kalagayan ang Pilipinas. DWIZ Balita. Nilinaw naman ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Acting Chairman Don Artes na walang kinalaman si Senator Francis Tolentino sa nakitang mga police marking sa motorsiklo na gamit ng mga MMDA rider na nakatalaga sa kanya. Kasunod ito ng insidente noong May 29 kung saan inaresto ang mga MMDA rider na escort ni Senator Tol dahil sa nakitang PNP sticker na nakadikit sa kanilang motorsiklo. Inamin naman ni MMDA Chairman Artes na hirap na silang matunton ang mga responsable sa mga nakitang PNP markings sa motorsiklo. Ayon kay Artes, pinag-aaralan pa nila kung may batayan ba para maharap sa reklamong administratibo ang dalawang MMDA rider. Kaugnay nito, nagpasalamat si Sentol kay Artes dahil sa paglilinaw nito sa issue at nanindigan ang mambabatas na walang nalabag sa batas. Kasabay ng kanyang panawagan na maglabas ang PNP Highway Patrol Group ng klarong panuntunan kaugnay sa paggamit ng mga blinker, sticker at decal. Iginit pa ni Sentol na dapat linawin din kung ano ang operational jurisdiction ng PNP-HPG para maiwasan ang kalituhan. DWIZ Balita. Nilinaw natin yan, Cecil, kasi kung matatandaan nyo, merong Supreme Court decision mga 2 months, 3 months ago, yung single ticketing system. Yes. Oo, ang sinabi ng Supreme Court doon, sa buong Metro Manila, ang MMDA lang ang pwede nang manghuli at mang-issue ng ticket. Matatandaan niyo yun? Ayun. Kaya isang ticket na lang galing sa MMDA. So dapat maalala ng mga kababayan natin na mayroong Supreme Court decision 2 or 3 months ago na kalalabas lang. Ayun. Yun kasi ang MMDA ang parang binigyan ng authority ng LTO Sentol, 'di ba? Para Hindi, merong Republic Act 9742 na nilagay doon. Hindi LTO, sa NCR ang meron lang kapangyarihan na para sa traffic management and enforcement, buong National Capital Region ay Metro Manila Development Authority. Kaya nagkaroon din ng Supreme Court decision na bawal na rin mag-ticket ang Manila Traffic Bureau, Parañaque Traffic Bureau, MMDA na lang. Kasi nga single ticketing na. Single ticketing. Yun. Dapat alam din ng PNP yung Sentol, no? Ma-orient nila. Supreme Court decision yun. Ma-orient, galing sa Korte Suprema yan. Ma-orient nila at maiwasan rin yung mga kahalintulad na insidente. Ayun, Sentol. At samantala, sa kaugnay pa rin pong balita,
Yung isa po sa mga hinuling MMDA personnel na nag-escort nga po kay Senate Majority Leader Francis Tolentino magsasampa po ng kaso. Yan po ang sinabi ni Sen. Tol sa panayam ng DWIZ. Makaranas ng takot at trauma ang mga escort matapos pong arestuhin dahil sa sinasabing iligal na paggamit ng PNP sticker at blinker. Kaugnay nito nanindigan si Sen. Tol na hindi labag sa batas ang paggamit ng PNP marking sa motorsiklong ginamit ng mga ito dahil hindi naman nakakabit sa damit ng mga MMDA personnel ang sticker. Parang may balita po ako na yung isa talagang na-trauma at baka inaaral niya na mag-file siya ng case against the HPG. Oo, kasi na-threaten sila natakot din sila na yung isa may sakit sa puso daw So baka ganun po, baka sa Commission on Human Rights, hindi ko alam. Samantala, umapala din ang Senate Majority Leader na kilalanin ang Republic Act 7492, gayon din ang desisyon ng Korte Suprema. To clarify, simplify matters, dapat ayusin talaga yung, at kilalanin din yung guidelines, kilalanin din yung decision ng Supreme Court sa MMDA versus Diron Transport Authority na maliwanag sinabi ng Supreme Court sa NCR, ang nangunguna sa traffic management ay MMDA. Meron nga nilabas, 2004 po yun, meron nga nilabas ngayong taon na ito na isang desisyon din ng Supreme Court na ang mag-i-issue ng mga ticket sa Metro Manila ay MMDA, Unified Ticketing System. Kung matatandaan niyo, bago-bago lang yan, para mga 2 or 3 months ago. So with that matter, I think it should be resolved. So dapat sundin lahat po ang nilalaman ng batas, Republic Act 7942 na mas mataas sa isang naunang presidential decree. Ayun na nga yung binabanggit mo, Sen. Tol, yung sinasandalang batas. Alam mo, hindi napapansin dito, yung dalawang hinuli, tinikitan. So pag tinikitan ka, alis ka na. Wala namang pag natikitan ka halimbawa sa EDSA, kinukulong ka ba? Ayun hindi. Kinulang pag tinikitan ka, yun yung temporary lisensya mo, go ka na. Ito tinikitan, hinuli pa. Inaresto pa. So pag may traffic violation ka, tinikitan ka sa EDSA, hindi ka naman ikukulong. May ticket nga di ba? At yung pag-issue ng ticket, parang mali pa yun kasi single ticketing system na, MMDA, sabi ng Supreme Court. Ayun nga, Sen. Tol. Tapos sinampahan pa ng kaso. Correct. Tinikita na di ba? Yun ang mga mali doon. Ayun. Samantala po, yung inyo nga po narinig kanina, yan nga po yung tinig ni Sen. Tol sa panayam po sa kanya ng DWIZ. Samantala sa iba pang mga balita, pumalo sa halos 2 milyong consumer ng Meralco ang nakaranas at naapektuhan ng ikinasang rotational power interruption. Ito ay makaraang isa ilalim ng distribution utility firm sa red alert ang Luzon Grid noong Sabado. Ayon sa Meralco, tumagal ng halos 1.5 oras ang kanilang manual load dropping na nagsimula ng alas 2:17 ng hapon at naibalik lamang bandang alas 11:47 ng gabi. Kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga customers sa Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Rizal at Quezon. Humingi naman ang paumanhin ng Meralco sa mga apektadong customer at tiniyak na patuloy ang pag-isikap ng Power Distribution Company para maibsan ang nararanasang power interruption. DWIZ Balita. Latest naman sa Filipino Mirror, pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pagpapasok ng karne at buhay na baka sa bansa na mula sa United Kingdom. Ito'y matapos makapagtala ang Scotland ng kaso ng mad cow disease noong nakaraang buwan sa ilalim ng Memorandum Order No. 20 na inilabas ng DA noong 30 ng Mayo. Pansamantalang ipinagbabawal ang pag-aangkat ng mga buhay na baka, karne, beef products at semilya ng baka mula sa nasabing bansa para maprotektahan ang livestock industry na may malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Paliwanag ng DA, ang bovine spongiform encephalopathy o yung mad cow disease po ay maaaring magdulot ng fatal nerve damage sa mga baka at kapag nakapasok yan sa Pilipinas ay maaaring maapektuhan ng industriya ng hayop. Gayon din ang kaligtasan sa pagkain. Ang nasabi pong sakit o kondisyon ay maaari namang magdulot ng Creutzfeldt-Jakob sa tao kung saan kabilang sa mga sintomas ay ang pag-urong at pagkasira ng utak. DWIZ Balita. Matindi pala yun matindi pala epekto sa tao nung mad cow disease na yun. Samantala po ay mahigit 600 pulis ang ipinakalat naman ng PNP sa National Capital Region matapos sa mga insidente ng pamamaril kamakailan.
Partikular na po dyan ang pinakahuling road rage shooting sa EDSA Ayala Tunnel at pananambang sa isang tauhan ng Land Transportation Office. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, sa pamagitan ng mga inisyatibong ito ay matitiyak na ang isang ligtas na komunidad at kalsada para sa mga motorista. Nabatita bukod po sa police deployment, nakipagtulungan na rin ng PNP sa iba't ibang motorcycle taxi para paigtingin ang seguridad ng mga commuter. DWIZ Balita. Report po mula sa labas ng himpilan. Defense Secretary Teodoro at US Defense Secretary Austin nagpulong sa sideline ng 21st International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Ang report po mula kay Jopel Peleño. Nagkaharap sina Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at United States Defense Secretary Lloyd Austin III sa sidelines ng 21st International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue kamakailan. Dito, kapwa nagbigay ang dalawa ng update ukol sa mga progresong ginagawa ng kanilang mga bansa na may kinalaman sa daganap na squad meeting sa Hawaii. Sa pagsisimula ng diskusyon, binati ni Secretary Austin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa paninindigan sa isyu ng pinag-aagawang teritoryo. Bilang tugon, pinasalamatan ni Secretary Teodoro ang Estados Unidos dahil sa suporta nito sa maliliit na bansa gaya ng Pinas. Sinabi naman ni Austin na maliban sa pagiging kaibigan at kaalyado, itinuturing din ng Amerika na pamilya ang Pilipinas. Ito si Patron 17 Chopel Peleño para simpilang may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Magbigay daan po muna tayo, Sentol, sa maikling commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6:27 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong muli ang programang Usapang Tol at ito, usapang consumer sentol ngayong umaga kasi napapadalas po yung rotational brownout eh. Meron nga tayong report, 2 milyong mga customer pala ng Meralco yung naapektuhan na nitong mga ikinakasang rotational power interruption. Ayun. Ano ba ang update na, Sentol, dun sa mga power plant na nagkaroon ng maintenance? Kasi nung panahon kasi ng tag-init, Sentol, nung kasagsagan ng tag-init, may mga forced power interruption eh. Yung ibang mga planta ng kuryente. Kaya din nagkaroon ng mga brownout at nagresulta rin yan doon sa mas mahal na kuryente na binibili po sa WestM. At kaugnay po ng isyong yan, Sentol, nasa linya na po ng ating komunikasyon si Ma'am Claire Feliciano, ang Public Relations Head ng Meralco. Good morning po, Ma'am Claire. Good morning po. Ma'am Claire Feliciano, magandang umaga. Nagfi-feedback yata tayo. Kay Ma'am Feliciano ba yon? Baka nakabukas yung isang radyo sa bahay niya o kung saan man siya nandoon. Baka para tayo ay ma-monitor. Ayun. Kasi ang mga naapektuhan pala, Sentol, dyan pala sa Cavite may mga naapektuhan ding lugar nung mga... Ay, marami. Oo. So, power interruption. ang issue dyan yung manual load dropping. Yes, opo. So, yun ang liwanagan natin sa kanya. Hindi lang Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Rizal at Quezon. At saka ano ba so, nandiyan na ba si... tinatawagan po ulit, Sentol, nawala sa linya. At saka ano ba ibig sabihin ng manual load dropping? At ano ang kanilang forecast? Yun, tanongin natin sa kanya. Natin sa kanya. Pero habang naghihintay, yes, Sentol, patayin ko po yung mayor ng Eastern Samar sa Maydulong, si Mayor Godofredo Garado, at mayor ng Parañas Samar, Mayor Eunice Babalco, na happy birthday na rin.
Ay, happy birthday! Nagbe-birthday ngayon. Bumati ka na rin ng happy birthday, Sentol. Babatiin ko na rin yung aking kapatid ng happy birthday, si Carla Margarita Villarosa. Ayan, happy birthday. Ayun, happy birthday din. Opo. Ayan, at nasa linya na. Nandiyan na? Nandito na, nasa line na po ulit si Ma'am Claire Feliciano. Good morning po, Ma'am Claire. Good morning, Sentol, Miss Cecil, at sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Ma'am, maraming nagtatanong, yung mga naka-schedule po bang, may mga naka-schedule bang rotational blackouts ngayong linggong ito, ma'am? Sir, wala pa naman po tayong nakikita, no? Sa ngayon po, inaantay pa lang namin yung magiging opisyal na anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines dahil sila po yung nagbibigay sa atin ng impormasyon, no? Kung ano ba yung kondisyon ng grid. Sila din yung naglalagay ng alert sa grid natin kung kinakailangan. So kasama po dun, sir, sa impormasyon na binibigay nila ay yung kung gaano po bang kadaming supply ang mayroon tayo base dun sa mga planta na tumatakbo at kung gaano din kataas yung demand na aasahan natin. Although ang initial indication po, posible po na magkaroon tayo ng yellow alert today. Ibig sabihin, bagamat kaya ng supply at reserba, ang demand na inaasahan natin, magiging manipis po ito. So kailangan po talaga nating bantayan. So paliwanag nyo nga ng kaunti yung yung nabanggit nyo na uri ng yung manual load dropping para maintindihan ng ating mga nag-aalmusal ngayon. Ano pa ibig sabihin nun? Opo, Sentol, no? So, ang manual load dropping po, ay ito po yung kung papasimplihin natin, ito yung tinatawag nating rotational power interruptions na ipinapatupad po natin yan kapag nagdeklara ang NGCP ng red alert. Ibig po kasing sabihin kapag red alert, hindi na po kaya nung available nating supply, yung nakikita nating demand ng ating mga customers. So grid-wide po yan. Pag nagdeklara ang NGCP, Luzon, hindi lang po yan Meralco, buong grid po yan, buong Luzon. Kaya kung yung binanggit niyo po, Miss Cecil, kanina, yung kung maaalala ninyo, nitong Sabado nga, ay nagpatupad kami ng manual load dropping o yung rotational power interruptions dahil yung grid po, yung Luzon grid, no, nagkaroon ng red alert, halos kalahating araw po. I think nagsimula yan bandang 1:00 ng hapon. And hating gabi na po yan na lift. So, yung red alert na yan, nung naranasan natin nung Sabado, dahil po yan sa malaking kakulangan sa supply. And kasama ang tanong siguro dyan, Ma'am Claire, paano sila maswerteng napipili na bubunot na kasama doon sa manual load dropping? Isang lugar. So, sir, ang nangyayari po, ang NGCP... Ano yan, palabunutan o paano yan? Kung meron sequence, anong ginagawa dyan? Okay, sir. So, ang NGCP po, sasabihan po niyan kami, ang Meralco, kung ilang megawatts po, gaanong kadaming supply yung kailangang i-drop. At a particular period or at a particular hour, for instance. Tapos, ang ginagawa po namin, meron po tayo syempre mga sirkito na meron pong particular demand yan kada sirkito. So, ang ginagawa po natin, minamatch po natin. Kung halimbawa lang po, no, for instance, ang kailangan natin for this particular hour, mag-drop ng 5 megawatts, yun yung kakulangan natin. Ang yung circuit po na may 5 megawatts yung i-drop natin. So, minamatch po natin yan. So, bahala na si engineer doon. Bahala na yung engineer na naka-duty. O sige, pumili ka na isa dyan na 5 megawatts. So, napakaswerte mo naman. Kung ikaw napili, halimbawa, tiga ganitong lugar ka, tiga Quezon ka, o kare-recover mo pa lang sa bagyong Aghon, ikaw ang napili. Ayun. Brownout ka. So actually, sir, ang nangyayari dyan, kaya nga po ang ginagawa natin ay rotational power interruptions para naman hindi po burdened ang isang sirkito na may pinagsisilbihang customers na palaging sila. Kaya ang ginagawa nga natin ay meron pong duration lang, particular duration lang ang kada circuit, and then right after that, ibabalik na po natin yung serbisyo dito sa mga customers na ito. So ganun nga din po yung nangyari na naranasan natin noong Sabado na yung dahil sa red alert, bandang pasado 2:00 ng hapon, nag-start tayo ng manual load dropping. And tumagal po yan, base dun sa nakita naming summary, ay ang average po ay 1.5 oras. So, iba't ibang lugar po yan. So, the entire franchise area of Meralco, meron pong mga areas na nakaranas nitong power interruptions. And nasabi din po ni Ms. Cecil na ang total po in all ng customers na naapektuhan natin ay nasa kulang-kulang 2 million po.
Ma'am Claire, Marami-rami opo, rin yun. salamat po doon sa inyong paliwanag. Yung binabanggit niyo, ma'am, ay supply side kasi dalawang ano po ito, may supply side at may demand side. Doon sa supply side, ma'am, karagdagang tanong po, kamusta po ba, ma'am, yung mga planta ng kuryente? Kasi nung mga nakaraang buwan, di ba, may mga scheduled na mga power plant maintenance, tapos meron ding mga forced maintenance eh. Tapos meron pang mga hydro power plant operating on a minimum capacity dahil nga po kulang sa siguro epekto ng tagtuyot. Ano po, Ma'am Claire? Ngayon po ba, kamusta po ang ating supply side in terms of ito pong mga functioning na operating na power plant? Opo. So, Ms. Cecil, katulad ng nabanggit ko po kanina, ang NGCP po yung ang nakakakita nito, no, kung ganong kadami yung available supply natin. Tapos ikinakascade lang po nila sa amin kung ano yung impormasyon based dun sa kung ilan nga yung merong kung available na supply natin. But I think over the past few days, nakikita pa rin natin na medyo malaki pa rin po kasi yung in total, yung capacity na naka-forced outage. No, I think it's still more than 2,000 as we speak right now. So, kung kailan po babalik ang mga ito, depende din po yan. No? I think the best group to or the best person to answer po dito ay ang mga kinatawan ng National Grid Corporation of the Philippines. And yun nga po, we take it day by day, ma'am. And yes, tama po kayo, ang Department of Energy. We take it day by day kung talagang, pero meron pa po, that I can say for sure, na meron pa po tayo mga planta na sa ngayon ay naka-forced outage. And alam naman po natin, nakagaya again, nung nangyari po nung Sabado. Bagamat at first, nung Saturday, yellow alert lang po tayo. Ibig sabihin, sapat naman daw po ang supply at reserba natin, manipis lang. Ang pagbagsak ng isang planta, ay maaari ding makapagbago nitong makaapekto sa kondisyon ng Luzon Grid. Kasi from yellow alert, bandang alauna, naging red alert po tayo. No? So dahil nga yan, merong isa na namang planta na nagkaroon ng forced outage. On the demand side naman po, Ma'am Claire, nabawasan po ba? Kasi ngayong tag-ulan, kahit papano, medyo lumalamig na yung panahon. May mga oras na ganun po. Nag-i-improve na po yung ating weather condition. Kamusta po pa ang demand side? Matindi pa rin po ba as compared nung kasagsagan ng summer? Actually, so medyo bumaba. I think nag-peak demand po tayo. Nag-more than 14,000 megawatts tayo bandang April nung talagang kasagsagan po. No? Pero sa ngayon, base sa seasonality po of consumption naman, usually nag-uunti-unti na po yung gumagaan, bumababa ang demand kapag ito po pumasok na ang panahon ng tag-ulan. No? Although the past few days, medyo malaki pa din po, no? Umaabot pa rin ng mahigit 12,000 yung nakikita nating demand. But we expect this, of course, basing again, dahil sa seasonality of consumption, maaari po yung unti-unti na rin bumaba sa mga paparating na buwan. Ma'am, lastly po, do we have a projection para sa June billing? Sa ngayon po, medyo maaga pa po, no? We're still waiting for the final billings from our suppliers kung ano yung mga magiging paggalaw o sa magiging aktual na singil nila ngayong buwan ng Hunyo. Although, katulad din po, ma'am, nung nabanggit ninyo kanina, kapag meron tayong ganitong kondisyon sa Luzon, instances of yellow and red alerts, of course, nakaka-apekto po yan sa presyohan ng kuryente, particularly sa wholesale electricity spot market, no? So, because that's dictated po by the law of supply and demand, and there's always be that upward pressure. And on top of that, meron po tayo, I think, mga ilang singil na inaasahang papasok ngayong buwan, particularly yung sa feed-in tariff allowance, yung FEET-all po, yung subsidy for renewable energy projects na may pagtaas po, makikita natin yan sa June bills. And yun din pong pag-resume ng operasyon ng reserve market na sinuspinde ng ERC nung buwan ng March. Dahil sa pagsuspinde, so nawala po yun. Pero dahil may partial resumption na po, pwede na po ulit mag-collect, ay meron na rin pong pressure yan. So in all, we expect na meron po tayong upward pressure dito sa bills natin ngayong June. But kung ano yung magiging aktual na paggalaw nitong mga bill components natin, we have to wait pa po. Give us a few more days po. And then we will announce na po. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Claire Feliciano. Very well explained. Maraming salamat, Ma'am Claire Feliciano.
ng Maraming Public salamat po, Relations Miss Head ng Meralco. Cecil. And Sentol, and maraming salamat po sa oportunidad Okay na po. makapagpaliwanag. Magandang umaga po. Opo. Upward Magandang pressure, umaga yan. Sentol. Ibig sabihin, ang projection ay tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ayun po. Pero hindi pa malaman kung magkano eksakto yung halaga. Baka nga, Sentol, lagi nating perennial problem na natin ito. Itong supply talaga ng kuryente. Baka nga dapat seryosohin na yung pag-aaral dun sa iminumungkahi ninyo, Sentol, na nuclear power plant. Yung nuclear, Yun talaga ang solusyon dyan. Wala nang iba. Wala nang iba. Pag nuclear tayo, kahit dumoble yung populasyon, ganun pa rin yung supply. Tsaka din, Sentol, Yun malaking ginhawa din sa mga consumer dahil we expect baka bumaba ang Mas mura. singil sa kuryente. Opo. Mas mura at wala na itong mga rotational brownout, itong manual dropping. Wala na yan. Dire-diretso na lang may kuryente. Unli ka na sa kuryente. At Mag-a-unli ka na. Kita mo sa ibang bansa, kahit gabi, bukas yung mga ilaw. Yung mga nuclear na bansa, kahit gabi, kahit walang tao sa opisina, nakabukas yung ilaw. Tsaka ang laking hinga sa ekonomiya. Maliwanag. Yun, Sentol. Oo. Samantala, magbabalik pong muli ang programang Usapang Tol. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:47 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at Sentol dahil ngayon po ay Lunes na umaga, usaping may kinalaman tayo sa trabaho. Lalo pat sa Pero June- bago yan, Cecil, Yes, Sentol, lumindol go pala ahead. ngayon sa Southern Leyte, sa Maasin. So, sana nagkaulat din tayo ng galing sa PBOTS Sige, kung ano yung extent nito. Pero mukhang hindi naman ata masyadong malakas. Pero ingat pa rin tayo. Sige, titingnan natin, dun sa, Sentol. Ito. baka may aftershocks pa rin yan. Saan so, yung mga yan, kaibigan Sentol? natin Sa sa Maasin, Southern Leyte. Southern Leyte. Sige, Sentol. Paano natin, Sentol, kung meron ng bulletin na inilabas ang PBOTS tungkol dyan sa lindol sa... Kasi ngayon wala pa ako nakikita, Sentol, dito sa kanilang Kaninang mga website. 1:30 ng umaga yon. Sige, Sentol. Baka meron ng bulletin ito, Sentol, kasi ipapacheck natin ngayon kay At saka congratulations production sa mga nagwagi nating mga atleta sa katatapos lang na ROTC Games sa Bacolod Ay, City. oo nga pala. June 1 nga pala yung nagtapos, Sentol. Nitong weekend. Ayun, naging matagumpay. Teka, nawawala si Sentol. Sentol? Nawala yung boses. Nawala yung contact. Ayan na, oo. okay na, Sentol. Ayan. Okay na. Ayan, kasi ito yung mga bagong sports na kasali. Mga sepak takraw, chess, ping-pong kasali na rin, swimming, target shooting. So, yung Raiders competition. So, napakaraming events, iwahiwalay na lugar. So, maraming salamat muli kay Mayor Albi Benitez at ang City Council ng Bacolod City for hosting us. At saka yung Carlos Hilado Memorial University kay Dr. Mangolabnan na talagang sumuporta at yung Regional Director ng CHED sa naturang rehiyon. Salamat din po sa lahat ng tumulong. So looking forward. Palapit na po, susunod naman yung Visayas leg sa Zamboanga City. Yun, looking forward tayo dyan, Sentol. At yung magaganap na national meet o national event ng ROTC Games. At ito na, Sentol, puntahan na natin. Nasa linya na po, nasa Zoom, live via Zoom. Makakasama po natin ngayong umaga si Regional Director Naomi Lynn Abeliana ng Dole Region 4B. Basta amin pala ito. Magandang umaga po, Director. Good morning po. Lalo na kay Senator Tolentino. Good morning po at sa ating... Morning, Director Abeliana. Good morning po sa ating lahat. Ma'am, yes, unang tanong ma'am, kasi may mga lugar po sa Region 4B na apektuhan ng bagyong Aghon. Ano po ba ang initiative na ng DOLE para sila po ay maagapayan? At pati na rin siguro yung mga apektado pa rin ng El Nino phenomenon. We believe marami pa rin po yan Unahin natin yung sa Agdon. Parang wala pa kami natanggap na what's this report from the
PRRDMC kung gaano kalakas ang effect ng bagyo na to. Pag meron, ready naman parati ang Department of Labor to do a quick response to those affected workers in the field. At yung pangalawa sa El Nino, totoo po yun, lahat na all over Mimaropa, kahit separated tayo, islands tayo, lahat ng provinces ng Mimaropa po ay affected po ng El Nino. Hindi naman tayo doon na delay sa response. As a matter of fact, as early as March, na ibigay na po natin yung response natin to serve the farmers all over Mimaropa. Ilan po ba ito, ma'am? Ilan po ba yung mga magsasaka na sa inyong tali apektado po ng El Nino? If you have the data now, ma'am. May data tayo ngayon sa El Nino po. El Nino, yes, ma'am. Po na natulungan natin is lahat po natulungan natin sa El Nino are 14,414 workers in the field. Ayun. Kasama na priority doon ay ating mga low-income farm laborers. Sila po yung priority natin ma-serve sa El Nino na effect. At saka, the second layer are those farm owners na maliit lang, yung 3 hectares below. Sila pa yung second layers na tinutulungan natin through TUPAD. Okay. And then, ma'am, you have an event on Independence Day. Paano po ang inyong paghahanda para po dyan? Okay po, sa Independence Day po ay marami po tayong activities na pinaplan out. First, we have the press con. Second is, we're going to celebrate Batang Malaya. In all provinces, isa-celebrate natin yung Batang Malaya. Yung na-profile namin ng mga bata as considered as child laborers last year, ay minomonitor namin ngayon. At saka yung na-monitor namin, ay sila yung pagbibigyan namin ng mga actividades such as gift giving through Angel Tree Project, wherein they would write letters at magsasabi doon kung ano yung wish nila. Pangalawa din is we're going to let the children enjoy as a child. Then siguro kung malaki-laki yung fund namin, magpapa-Jollibee kami kasi yun lang naman talaga ang pinaka-ultimate dream ng mga bata, makapag-Jollibee or makapag-McDo. How about, ma'am, anong tawag nito? Jobs fair po. Mag-job fair po ang ating mga peso. Meron din tayong mga peso na nag-commit to do job fair in all provinces. Sa Palawan, may mag-job fair doon. Sa Oxy, may mag-job fair po doon. Yung job fair po ay collaboration na natin with the Public Employment Service Offices. Ayan. At saka meron din schedule kaming malawakang TUPAD payout at saka GIP payout po sa araw ng Kalayaan. Ayun. So we look forward to that, ma'am, no? Yung magaganap na mga jobs fair on Independence Day po. Ayun. Sabay-sabay ba ito, Director, lahat ng jobs fair sa iba't ibang region sa Independence Day? Ang hindi ko alam po sa ibang region, pero sa amin po ay on that week that we would celebrate the June 12 Kalayaan Day, on that week, any date on that week ay ikakandak po namin ang job fair. Pero sa ibang region, so but not necessarily sabay-sabay sa buong Pilipinas, opo? Not necessarily po. Ayun, okay. Maraming salamat, Director. Ano ba pronunciation ng pangalan mo? Noemi Abellana. Yes po, Naomi po. Pwede na po yung... Naomi, hindi Noemi. Naomi Abellana ng ang Regional Director ng Dole, Mimaropa. Maraming salamat po, ma'am, at magandang umaga. Thank you po, Sentol, at magandang umaga din. Ayan po. Puntahan naman natin siguro ngayon si ang ating Palengke report sa Las Piñas. Sige. Ngayon na ba? Oo. Yung token winners, yung announcement na lang daw, Sentol, ng nanalong token winner, si Josephine Caro. Ay, oo, si Josephine Caro. Fish vendor. Nasaan si Josephine, Sandy? Sa Las Piñas City Public Market, Sentol. Las Piñas City Public Market. Saan kaya? Sa Talon? Saan ba yan? I-flash natin yung kanyang kanyang video. Sandy, nasaan na si Ate Josephine Caro? At Sentol, ito yung Las Piñas City Public Market, Sentol. Itong si Josephine. Hindi po pumapasok si Sandy? Ako po, Senator. Ako po si Josephine. Ayan, si Ate Josephine. Ayan, City Public Market. Ay, matagal na kayo nagtitinda dyan. Naka-video, Sentol. Teka. Piniplay natin yung video, Sentol.
Teka, Market paki-play ulit. Masaya, dalawa sila doon. Ulitin natin nga kahit saglit na saglit. Sige nga, paulitin natin. Ayan. Hello po, Senator. Ako po si Josephine Caro ng Las Piñas City Public Market. Thank you po, Senator Francis Tolentino. Ayun, may jacket pa eh. May jacket na pala tayo ngayon. May jacket na, may apron pa, kompleto. Isinakto kasi, para Sentol. lalaban sa Paris Olympics. Oo. Isinakto dahil panahon ng tag-ulan eh. Yan ang kailangan ng ating mga vendor. Nag-uulan eh. Medyo lumalamig na yung panahon. Hindi na natin natanong kasi kakapusin na sa oras yung halaga ng isda ngayon sa Las Piñas. Pero I'm sure mo, hindi ka masyadong mataas dyan. May sinasabi ka, Cecil, tungkol sa lindol? Yung sa Maasim, Sentol, merong huling bulletin na nilabas yung PBOX, 6:18 ng umaga. Maasim, Sarangani nga, Sentol, tectonic. Sarangani, hindi Southern Leyte. Maasim, Sarangani. 1.5 ang magnitude ng lakas ng lindol, Sentol. Hindi kalakasan. Opo. Yan, Sentol. Bayan pero po ng ingat Maasim. Ingat pa rin. So, ang ating panalangin ngayon, Cecil? Yes, Sentol. Bago po tayo tuluyang magpaalam, bigandaan po natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. We are not in this world to see how important we can be, but to see how much difference we can make in the lives of others. It is not what we possess that gives us worth. It is what we pass on to others that gives peace and joy in life. Think good, think God, thank God. Have a great week ahead. God bless you. At sumayin niyo po ang isang oras na balitaan at talakayan, Sentol. Papaayos po ulit na inyong monitor, Sentol. Medyo nawawala ako eh. Ayan na, okay na po. Nawawala. Sa ating mga guro, ngayong araw pong ito ay lalagdaan ng ating Pangulo sa Malacanang yung bagong batas patungkol po sa ating mga guro, yung kabalikat sa pagtuturo law. Mayang hapon po yan at para maging ganap na batas na po yan. So sa lahat ng sumubaybay po, ngayong araw na ito, yung mga kababayan natin sa Carmona, Cavite, magandang umaga po sa inyong lahat at yung mga nakikinig po ngayon sa Cebu, magandang umaga rin po sa inyo sa 106.7 FM. Ito po si Senator Tolentino. Magkita-kita po tayo muli bukas sa Usapang Tol. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, ang tabayanan ng susunod na programang Pasada Balita, kasama si Kuyang Johnny Bañez. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.